from... Bagsak na tayo sa 3 lines, idol. Sige, para... sige, Sir Jerome Abalos, magandang hapon po sa inyo and sa inyong mga naggagandahang mga kasama dyan. Ito po ba yung mga ano nyo, mga kapatid nyo, or ano po ito? Pwede na rin kapatid na lang. Yung mga boys rin, mga anak ko. Sige, simulan natin sa pinakasimula. Okay, Sean, introduce yourself. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. My name is Sean and I play keyboards and vocals. Okay. Ano, parang ganda ng pangalan niya, hindi ko maintindihan na. Shannon. My name is Sean po, Oh, Shan. and I play keyboards and vocals. Wow. Ayun, siya. Kapit. Okay. Hello, good afternoon. My name is Zach and I play guitars. Zach. Ano daw pong pangalan? Zach po. Zach. Zach. Apo. Yes. Good afternoon po. My name is Shane Steven. I played drums, percussion, and vocals. Ayan. Oh, dami niyang instrument. Malapit. Yan, rinig niyo, sir? Rinig niyo, boss? Yes, oo. Yung ating drummer, sino yung ating drummer? Ayan, My name is Shane Steven. Ayun. Shane, Steven. Si Shane. Apo, Shane. Shane. Shane is Shane, Steve. Si guitar player po, si Zachary James, and yung keyboard and vocal, si Sean Francis. And ako po, yung kanilang guidance counselor. Talagang guidance counselor, sir, ha? Ikaw ang bumuo nitong solabros.com. Pag-usapan natin ito, Papa Spin, ano? Magandang balita ito ngayon. Kasi, di ba, si Jerome Abalos, kung talagang, si Sir Jerome Abalos, kung talagang, hahalukayin natin yung history ng OPM. Siyempre, nandiyan nakaugat yan. Ugat na ugat yan, idol. Hindi natin maitatago yan. Larawang kupas. So, yan, di ba? Kahit larawang kupas yan, hindi talaga kumukupas yan sa puso at isipan ng mga kababayan nating mahihilig sa musika. Yan ang awitin na larawang kupas pero mahirap Hindi kumupas. Hindi kumukupas. Ika nga. Totoo yan, idol. Sige. Mga Sola Bros, ano bang tatawag namin sa inyo? Actually nagkakaguluhan yung mga DJs dito, no, kung paano namin itatawag yung kung paano namin tatawagin yung pangalan ng banda. Doon kami nagkakagulo. Okay, sige, once and for all, sabihin po natin ganito po. Solabros.com. Kasi mga, kaya po, medyo magkahiwalay po yung solo na word at saka yung bros kasi magkakapatid po. Mamaya po, pag-usapan natin yung mga meaning ng pangalan ng grupo. May inner meaning po kasi yan. That's why they are Solar Bros. Ayun. Pero sige, bigyan namin kayo ng introduction, Sir Jerome. Kung may mga gusto kayong batiin muna bago tayo tuluyang maghalukayin natin ang history niyang solabros.com na yan. Sige po, bigyan po natin kayo ng pagkakataon makabati sa inyong mga gustong batiin. Unang-una sa lahat, syempre, babatiin ko muna ang lahat ng listeners ng AFM. So, sobrang strong na po ang game. Mula po nung nag-guest ako 2 years ago. Basta makipagkita natin. At salamat sa lahat ng all over the world po ito. Lahat ng mga DJs all over the world. Thank you so much for supporting OPM. And of course, yung naging natin po ngayon dito para mag-meet ulit po tayo is si Ma'am Danisa. Thank you so much, boys. You thank Ma'am Danisa. Thank you, Ma'am Danisa. Ayan. So, yun po. In the meantime, yun po muna ang aming i-acknowledge. So, later on. And syempre po, kay Sir Paz, DJ Kulot, thank you so much for this opportunity. And si DJ Spin. It is always our pleasure, sir, na makasama namin kayo dito. And kami po ay natutuwa na muli ka namin nakasama dito. Sabi mo nga kanina, noong way back 2015 yata, tayo naging unang magkasama dito sa area, no? Yes, sir. Yes, sir. And dito nga, magandang balita. Nagpapasalamat tayo kay Ma'am Danisa. Ito, may tanong ako, personal ito, Sir Jerome. Kaano-ano niyo po talaga si Ma'am Danisa? Ano po siya? Siya po yung tumatakong road manager in the meantime in our business. I see, oo. Kaya kumakatawan ng Jazz Entertainment ngayon. So, lahat ng transactions ng Jazz, siya po yung humaharap. So, ito mga bookings namin sa iba-ibang stations, at saka sa different stations, siya po ang lahat ng pinapaano namin sa mga. Yun lang po. Ayan. Kasama rin po natin si Ma'am Danisa dito sa ating video conference sa ating website, ano? Alright.
Papa Spin, meron ka bang gustong sabihin dyan or itanong sa ating Sola Bros sa ating panimulang pagtatanong sa kanila? Idol Jerome, I think 2 years ago, nagpe-play ka as solo, no? Now, nagbuo ka na ng isang banda which is good actually. Kasi sa ating industriya ngayon, no, parang bumabagsak na yung banda, no. Kaya any history of Sola Bros bago po nabuo to, no? Tsaka ano po yung motivation natin, no, since banda na yung binuo natin, kumbaga isang magandang bandang ilalabas natin sa publiko. Originally talaga, ang Jerome Abalos po naka-live band, pero pag may mga interviews po sa radio, usually ako lang po talaga yung maharap, hindi ko kasama yung mga nagpa-back up sa akin. But this time, kasi since hindi po sila iba sa akin, syempre mga anak ko ito, so I'd like to expose them everywhere I go. So lahat po ng mga vectors ngayon, kasama ko sila. Pero, kumbaga, later on, mag-release din po kasi sila ng album. That's why parang inihahatid ko lang po sila sa mga avenues. Kasi kung saan po din nagkakama. Ganun ako. So, parang ganito pala ang lagay, Papa Spin, DJ Spin, no? Parang si Sir Jerome Abalos yung sabi nga kanina, is pinaka-guide, no? Pinaka-giya nito mga batang ito, no? Sola Brothers. Napakagandang plano yan, Idol Jerome. Actually, sumusuporta po kami sa sa bandang Pilipino. Kaya Idol, pagpatuloy niyo yan, no? Nasa likod niyo ang KFM, no? Maraming salamat, At saka hindi po, isang dahilan din po kung bakit po na-create din sila is pagbigyan ng inspiration sa mga youth today, especially yung mga anak ng musicians. Kasi sometimes, based on my experience, parang yung musician father or mother, parang dating sa kanila, yung pagiging professional nila as musician, ay hindi dapat tularan ng anak. So parang conflict of interest para sa akin yan, ito yung binubuhay mo sa family mo, and then sabi mo sa sarili mo, ayoko maging musikero anak ko, kasi ganito, ganyan, may mga dahilan po sila. So sa akin, parang ito po yung isang malaking challenge na i-prove na hindi po masamang pasukin ng mga naging anak ninyo yung profesyon na pinasok niya, na pinabuhay sa kanila. Kasi parang naniniwala ko sa kasabihan na kung ano yung pinakain mo, yun yung bunga, di ba? Parang gano'n ako. Totoo yun. Tsaka ano bang masama kung halimbawa, di ba? Siyempre, kung nabuhay mo yung mga anak mo doon sa iyong pagiging gitarista, pagiging rockista mo, pagiging singer mo, why not for them na gayahin nila yung ginawa mo, which is good naman, di ba? Wala namang masama siguro. Kasi minsan po, DJ Kulot, may mga struggles kasi, especially sa mga OFW na mga kasamahan natin sa industriya. Siyempre, struggles na parang ayaw nilang ipapil. Sa sobrang love nila doon sa mga anak nila, ayaw nilang ipapil yung ganong mga paghihirap. So, naiintindihan ko po yung point na yan. Pero, para sa akin, you can't deny it kasi nasa dugo yun eh. Kumbaga, it runs in your blood. Na sooner or later, pigilan mo man yung magiging anak kung maging musician. Pag kukumak yan na papatago mo sa'yo, kakanta yan, or kumakanta sa banda, hindi mo alam. And then, bakit kasi tignan na itinago pa? So, why not maging open and i-develop mo sila from the very start para may guide mo sila ng tama. Mamaya kasi, ang nasamahan mga tao hindi tama. Paano yan? At imbis na sa'yo magsimula, di ba? Paano ganun? Tama yun. Kasi instead of nasa magandang path sila, no, kapag kasi ang bata pinipigilan mo, no, lalong nagwawala yan. Kaya kapag nagwala yan, mahirap mo nang pigilan yan pag nandun na sa point na nasa climax na siya ng kalokohan, no. Kaya maganda yung naisip mo, Idol. Salamat po kasi yun po, we are not just playing music. We're trying na ma-influence din po yung tao sa iba-ibang angles na hindi rin minsan nakikita. Kasi siguro po, ako pa lang po yung nakakapag-discuss ng ganito dahil most probably mga napapansin natin sa musician din yung anak. Pero may mga points kasi na karamihan sa mga na-encounters ko na parang ayaw nila ng gano'n. So, pinagtatapos nila ng iba-ibang courses. Sila rin naman nag-school din. Actually, si Sean, yung pinaka-eldest nila,
graduating na this year. So, of course, ito, AB Psychology. Malayo sa music. So, I mean, iba din talaga yung parang i-impart mo kung ano talaga yung passion mo. Kasi parang talagang napakalaking kasinungalingan sa sarili mo pag hindi mo sila hinayaan na maging ganun din. Parang ganun. That's right. Totoo, tama yun. Kasi, kahit ako, halimbawa, gusto kong maging sundalo, pero ang gusto ng tatay ko, maging pasyonista ako. Siyempre, masama yung loob ko, di ba? Kasi, gusto ng tatay ko maging sundalo ako tapos siyempre gusto ko magpalda, mag-lipstick. Wala siyang magagawa, no? kung saan tayo masaya, yun ang mahalaga, di ba? Correct. Masaya ka and hindi ka naman nakaka-apekto dun sa mga tao nasa paligid mo. Yun nga lang, tatay mo galit sa'yo. Actually, meron ka akong isang artist na pagbubutan ng point of view na yan, na kasi sometimes pagka tayo performer, parang every performance natin, parang nag-claim tayo na may papalakpak ba? Tumitingin daw tayo right kung may pumapalakpak ba? Kasi parang feeling mo, diskumpiyado kasi ginawa mo. So I mean, in this kind of field para sa akin, this is an art. Kung in-express mo ito ng ganito bilang isang art mo, ano ba, as Jerome Avalos art, kung hindi na-appreciate yan ng crowd, wala na akong magagawa. Kasi binigay ko yung best ko So pag ako ang principle dito, yung galing sa damdamin mo ang ilabas mo, yung free-spirited ka, na-express ang art mo in a right way. Parang ganun po. So, yes, sir. Sa bagay, talagang siyempre, kung ginagawa mo at na bukal sa loob mo or anong tawag dito, nandun yung puso mo sa ginagawa mo. Diba? So it doesn't matter kung na-appreciate ba yun ng tao, as long as na ikaw mismo is na-express mo ng maayos yung gusto mong ilabas or base doon sa iyong performance. Anyways, kanina Sir Jerome, may nasabi kang struggles na bilang isang musician, O pwede ba nating marinig kung ano ba yung ilan sa mga bagay na sinasabi mong struggle sa pagiging isang musikero? Una-una sa lahat, sir, sobrang crowded na rin ang music scene, Meron kasi din mga musikero na na-encourage na pumasok ng music. It's because it's a good business. Kasi hindi ito kasing pressure ng office works or clerical job. So, marami pa nagpupursige rin na maging musikero. And sometimes, may mga barriers dito po na hindi naman sila fitted dun sa pagiging musikero. Pero nakakapasok sila, it's because of the looks. Kulang yung talent ko minsan, pero mas more on looks. Ngayon, ang mga establishments at saka mga producers ng show, mas kinukuha nila siyempre yung medyo pleasing to the eyes kasi alam nilang mag-draw ng crowd yun. So, yun, isa sa mga struggle na nakikita ko yun sa ngayon na imbes na nabigyan ng siya, merong capacity, nasiisang tabi ito kasi nauuna po ang forma. Sorry for the word, pero yun yung po yung nakikita ko. So, doon pa lang po, nasusoplak na yung mga real talented people. Kung mapapansin nyo, sa ibang bansa pa po nag-highlight ang ating mga kapwa Pilipino instead na dito sa bansa. Diba po? So, yun, isa malaki pong problema yan sa music industry. And sa Philippine scene po, nakikita ko yung quality controlling ng music. Alam ko naman na we are here to entertain. Alam ko naman po kung gusto ng tao ay maaliw. Pero sometimes, may mga songs tayo na nire-release na medyo awkward na at saka talaga naman less talented yung nagpe-perform. At yung pinag-alit number one, di ba? So, wala na yung art of music. Yan lang yung akin. That's my only concern. As long as you're capable of doing that, okay lang. Go ahead. Mag-shine ka. Tutulungan ka pa namin lahat. Pero kung hindi credible, pero tapos nandiyan ka sa limelight, ang sakit sa amin. Parang ganun. Parang kami na andito talaga sa linya, tapos kayo na naandyan, parang, diba, mas binibigyan kayo ng mata ng tao, no? Dahil nga dun sa sabi mo na minsan is yung looks na lang ang pinagtutuunan ng mga tao, no? Yes, sir. Katulad ng may narinig ako doon sa mga kaibigan ko dito sa Japan. Actually, totoo po yun,
Dati-rati ang kinukuha nilang mga talent mula sa Pilipinas, yung talagang may talent. Kaya ang tawag nila dati sa mga kaibigan nating tatrabaho dito sa Japan na ang impresyo sa kanila noon pangit na Japayuki yung tawag, ano? Opo. Ang kinukuha talaga nila noon ay may talent. Talagang yung marunong sumayaw, marunong kumanta, talagang asin talento ang tawag sa kanila. Pero ngayon, wala na, hindi na sila kumukuha ng basta may mukha ka, tama yung sinasabi mo, Sir Jerome, ano? Yan naman, sir, eh. Oo. So, yan. Sige, continue, sir. Naputol ko po kayo. Kaya ako gusto kong pumogi ng pumogi, kaya lang walang kumuha sa akin eh. Profile pics na lang ni sir, talagang modelong-modelo. Ano yan eh? Kahit kung nagpagupit na, pogi pa rin eh. Pinilit maging pogi yan, Sir Jerome. Anyways, ayun. Balik tayo doon sa musika natin, ano. Papa Spin, meron kang katanungan kay Sir Jerome at saka sa grupo. Actually, Idol, no, tama yung sinabi mo kanina na na yung industriya natin ng musika ay bumabagsak dahil sa mas inuuna na yung yung itsura ng mga talent. Hindi yung talagang talent ang lumalabas. Kaya maganda ho yung yung motivation niyo na lumabas sa publiko as a band, kasi kung titignan natin ngayon ang industriya ng musika, bagsak na bagsak po tayo sa banda. Walang gaanong lumalabas na mga banda na gaya nung mga late 90s, ang daming bandang lumalabas. Well, ngayon makikita mo panay pa-cute na lamang. Yun yung hard part to sir. Ayoko kung isipin naman nila na masyado akong nagpapaka super ganon. Pero ang punto lang, I am trying so hard na alagaan yung craft ko. I mean, over the years, kumbaga sa kutsilyo, hasa ako ng hasa. Kumbaga, tinatry kong tumalim yung kakayahan ko. I'm not saying na I'm a perfect vocalist or a perfect singer, pero at least kahit paano umabot man lang sana ako sa average, masaya na ako ron. At least kumbaga sa grading system nasa 78 man lang ako, okay na ako ron. Diba? Huwag lang naman below 75. Pero Sir Jerome Abalos, para sa akin at para sa alam ko karamihan sa mga nakikinig dito sa Hey FM, kapag sinabi nating OPM, talagang panalo yan, ano? At isa ka doon, kabilang ka doon, sabi nga natin ikaw ay isa sa mga haligi ng OPM. Hindi ka average lang, no? Above average ka para sa amin. Salamat po. Sa dami ng mga songs na naibigay mo sa amin, at siyempre, sabi nga natin noon, at patuloy rin nating ina-appreciate at ina-acknowledge yung mga bagay na ganito, na wala pong radyo kung wala yung mga musika ninyo. At lalong wala kaming radyo kung yung mga musika na pinapatugtog namin ay hindi nararamdaman ng tao. At isa po kayo sa mga nararamdaman namin. Salamat sa lahat po ng mga natouch nating na mga puso. Salamat po sa almost 20 years or more than 20 years of appreciating my music. Kasi, di ba po, Sir Paz, kung maalala mo na I came from a band called Death by Stereo, yung heavy metal band. Yes, I remember that. Yes, and opo. Later on, nung nagkaroon ko ng fluctuation sa band scene, medyo nagka-career move po ako, encouraged by Sir Lito Pamo na mag-solo ako. So, doon po ako mas naging wider yung market kasi all walks of life na yung kinikater ko. Yun, kaya salamat din kasi from my favorite kind of music up to pangkalahatang music, sinuportahan po ako ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Salamat po. At sa inyo, syempre, kung wala po magpapatugtog ng mga music namin, wala po makaka-appreciate. Isang malaking factor po ngayon. Salamat din po sa inyo. Yun po ang aming mission dito, sa ating pong station. Anyway, isa-isahin natin itong miyembro ng Solabros, Papa Spin, unahin natin doon sa pinakamahaba ang buhok. Naku, parang mahihirapan tayo niyan. Sige, sa pinaka-pogi na lang, sa pinaka-pogi. Mas lalo ba hihirapan tayo niyan? Sige, ano na lang muna tayo sa drummer siguro, from right to right to left tayo. Sige, ano ulit ang pangalan ng drummer natin? Maano ko ay Shane Steven. Shane Steven. Ayan, sige. Bigyan mo kami ng anong tawag dito? Napakaganda mong introduction para kung bakit ikaw ay pinili mo maging drummer sa grupo na ito at ano yung talagang pinakamahalagang parte
ni Shane Stephen dito sa solabros.com? Kaya ko po piniling maging drummer kasi na-influensya lang ako ng mga cartoons dati. Na kasama ko yung mga kuya ko. Sabi ko, mag-drums na lang ako, kaya bumili na kayo ng sarili ng instrumento. Tapos nagtatambol-tambol ako sa mga sa kama namin. Hanggang sa naisip na lang po namin na magbuo na lang as banda. Drummer ako, kuya ko, gitarista. Tapos yung pinakapanganay po ay keyboardista. Ayun. Ayun pala yon. So, sino pinakabata pala sa inyo? Sino pinakabata? Opo. Yung drummer yung pinakabata. Oh, sakto. Okay, mula tayo sa pagkabata. Ano tayo? Patanda tayo. Okay, sino yung next? Sino yung next na na bata? Yung gitarista po. My name is Zachary James and I play guitars. Mhm. Yes, sakto. Sa palagay mo, ano yung pinakamahalagang parte mo dito sa bilang kayo ay magkakapatid, aside from that, na bilang isang banda, ano yung pinakamahalagang parte mo para dito sa solabros.com? Ako po yung nagsisibing driving force sa banda kasi pagka sinabing lead guitarist, parang isa din po siya sa nagdadala ng buong kanta o sa buong banda. Parang ganun. And na-encourage po ako sa mga napapanood ko po sa mga concert ni Daddy. Nagigigitara po ako sa pamamagitan ng badminton racket. Yun, lupit. Gawain ko yun ng bata ako. Ginigitara mo yung badminton racket? Abo. Kumbaga nagsimula ito sila lahat sa mga imaginations lang hanggang sa naging realidad. Kumustahin natin si Kuya? Si Kuya naman. Good afternoon po. Ako po si Sean. Ako po yung keyboardist and vocalist. So bilang keyboardista ka, ano yung talagang sa palagay mo is pinakamahalagang parte mo dito sa solabros.com? Ako po yung ako po yung parang yung yung nagbibigay ng ambience sa music namin kasi tingin ko po yung piano siya yung nagbibigay ng parang beauty ng kanta. Ritmo. Especially kung rock song po siya, may mga piano na parang nagpapasoften para medyo hindi masyadong hindi siya masyadong hard sa tenga, siya yung nagbibigay ng lambot na parang parang sigh habang nagkikinig ng hard songs, parang parang gano'n. Yun parang Totoo yun, Kapag piano, bakit nga gano'n, Kapag piano yung napapakinggan mo, parang gusto mo laging humimlay sa bed mo at matulog na lamang. Pero matanong natin, Papa Spin, solabros.com, nagulat ako, kasama si Sir Jerome Abalos. Kailan ba ito nag-start, mga sirs? Sige, you tell the history. So, nagsimula po kami nung summer ng 2016. Bumalik po yung motivation ko sa pagtugtog ng keyboard at saka si Zach natuto na rin mag-gitara. Tapos si Shane po na mga lately lang po sumunod sa amin. Siya na yung bigla na rin siya nagkaroon ng interest sa drums niya saka kaya po nabuo kami. Ayun. So si Kuya talaga Sige ba? Ayun, si Kuya talaga ang parang nag-motivate doon sa dalawa niyang kapatid, Oo. Ayun. Yun nga po, tsaka may kwento ko lang po, malaking factor din kasi yung nag-part ways ako dun sa grupo ko from Dark Orchestra. Kasi parang nabigyan ng space yung mga bata na sila na sumama sa akin. Kasi kung hindi mo na itatanong DJ ko, yung dating pinapromote ko na Dark Orchestra, defunct na kami ngayon. So, so ngayon po, I decided na since kakayanin na ng mga kids, sabi ko kami na nagsasama sa mga gigs. So, all of my mga tanggap, sila na po yung kasama ko sa mga pagtutugtog. So, naging blessing in disguise, actually. Yes, pero matanong ko lang, Papa Spin, kasi kanina sinasabi itong pangalawa si Kuya, yung gitarista natin is dahil na napapanood kay Daddy. Sino ba itong si Daddy? Sir Jerome Abalos, ikaw ba yung father nila? Pagka mapapansin niyo, sabi nga po nila, quadruplet daw kami. Para Hindi nga po, magkakapatid lang.
Oo, yung totoo nga po, yung totoo. Kayo po ang father. Mga anak ko po ito sila. Bali, Talaga? so, Yes, sa totoo lang po. Na, sorry to say, no? Akala ko lang po talaga is mga barkada mo, i-motivate mo itong mga batang ito na akala ko meron kayong tinutukoy na isang father na rakista din. Nasabi mo kanina is gina-guide mo lang ito sila para maging para ito successful banda na Solambros na ito. Papa Spin, wala ka may idea ka talaga na na si Sir Jerome Abalos ang daddy nila? Actually, idol, no, nung nakita ko yung nung lumabas yung unang photoshoot nila, yung picture nila na nilabas mo sa fan page natin. Wala akong ka-idea kasi pagtingin ko sa picture, wow, si Idol Jerome Abalos haba ng buhok. Tapos pagtingin ko sa grupo, may banda siya. Banda to, kako. So, wala akong ka-idea. Pati nga yung mga mga co-DJs natin, wala silang ka-idea kung ano pinagsasabi nila. Yung pala anak pala ni Idol Jerome yung yung tatlo. Ngayon ko lang talaga po nalaman. No, Sir Jerome Abalos, pasensya na po, ha? Akala ko talaga is katropa mo itong mga bata lang na gusto mo talagang i-upgrade or gusto mong hilahin papunta doon sa siyempre doon sa tugatog ng pinuntahan mong tagumpay. Ngayon ko lang talaga nalaman kasi na curious talaga ako, sino kaya ang tatay ng mga to? Pero meron akong idea na kayo ay magkakadugo, but hindi ikaw yung tatay. Now, yun yung nasa isipan ko. Kasi Sir Jerome Abalos, sabi ko, napakabata pa ni Sir Jerome Abalos kung titingnan natin, Papa Spin. Diba? Oo nga. Oo. Right. puro filter lang, sir. Puro filter. Hindi. Kahit ngayon, nasa video ka ngayon na Sir Jerome Abalos. Nasa video ka ngayon kung titingnan. Diba? Tingnan nyo mga kaibigan, nasa ating pong video conference. Ito pong ating mga special guest na ito. Hindi nyo po masasabing sila po ay mag-aama. parang magkakabanda lang tayo, parang magkaka-bros lang, no? Yan sinasabi ko eh. Yes. Kaya ako happy sir kasi sometimes na-flatter ako pagka sinasabi ng mga tao, ay mga kapatid ko ba yan? Sabi ko, ano ba sabihin? Kasi syempre, di naman po sa sometimes napapansin din yung age pagka tinitigan mo na ng gusto, pero I mean, nakaka-boost lang din ang ego pagka parang feeling mo bumabata ka pagkasama mo mga bata rin. So, Hindi, pero Sir Jerome Abalos, wala sa itsura mo na ikaw yung tatay nila. Although, meron kayong mga similarities. Ang sa isip ko nga kanina is magkakadugo kayo, pero hindi ikaw yung tatay. No? Akala ko nga mga kapatid mo itong mga bata eh. Nagulat ako dun ha. Kaya ako yan, kini-clear up ko, syempre, inopromote ko po yung mga anak ko na sana po support nating lahat at papunta po sila sa paggawa ng album. Kung mapapansin nyo kanina po, pinatugtog ni DJ Kulot yung kanilang career single. Lahat po. At happy po ako. At least nag-debut sa internet radio yung song namin. Actually, alam nyo naman, DJ Kulot, mahal kita eh. Ay, nako naman. Nako na ka eh. Internet radio na nag-play ito, honestly speaking. So, AFM po ang una kasi siyempre, iba na rin yung may pinagsamahan. Bang may pinagsamahan, yes. So, sa lahat ng listeners, again, yung solabros.com, mga anak ko ni Jerome Abalos yan, at they're trying their best to make a good music, katulad din po ng mga sinubukan kong gawin. So, sana po, bigyan nyo sila ng tenga ninyo para papakinggan ang kanilang art of music naman, ng generation nila. Susubaybayan natin yan, Papa Spin, no? Susubaybayan natin itong paglago nitong solabros.com na ito. Pero matanong lang, habang tinatahak niyo yung habang tinatahak niyo yung landas patungo sa sa minimiti ninyong tagumpay, no. Nandito ang Hey FM para sa inyo. Alright. Thank you po. Thank you po. Pero may tanong muna ulit ako, Sir Jerome Abalos, since ito, nalaman ko na ito ay mga anak mo pala. Ikaw ba po ay walang anak na babae? Dahil puro lalaki itong nakikita natin dito. Ako, puro lalaki po ang mga anak ko talaga. Kasi dati pa rin po akong nangarap ng araw eh. Sabi ko, gusto ko all boys.
At lahat naging katuparan ng iyong mga pangarap, sir, ha? Opo. Ano, tatlo lang ba itong ano mo? Tatlo lang ba itong mga sundalo mo? Ako, yung mga ibang sundalo pa ko na hindi pa nagsa-sign up. Pero, hindi, ano naman sir, DJ Kulot ako napaka-open ko naman. Pero, syempre, in the meantime, sila muna yung sinashowcase ko. And then later on, pag tamang panahon na, doon din lalabas yung iba pang mga alliance nila. Parang yan. Napaka ano no, kung papaspin ano, kung halimbawa ako magkaroon din ako ng mga ganyang mga little bros na ganyan, isasama ko rin talaga sa mga ginagawa ko. Kung siyempre kung masaya ako dun sa ginagawa ko, siyempre gusto ko rin maramdaman ng mga anak ko na masaya sila, Oo. no? At kasama ka. Yun ang magandang feeling dun yung kasama mo yung mga anak mo dun sa ginagawa mo. Ano? At nag-i-enjoy din sila. Oo. Tsaka yun nga po yung mga benefits na matatamasa nila dun sa mga avenues na pinupuntahan namin, at least ako, sa inyo ko na napaparanas. Kasi sometimes, hindi to hugot pero may mga regretful part din na pagka yung iba yung kasama mo, medyo, di ba, pag bigla kang iniwan, Nakakalungkot. Oo, di ba? At least kasi sila, ewan ko, iiwan ako nito mga to, ewan ko. Actually, sila ang sumagip sa akin. They saved me from that bad experience na yan. Kaya, masaya ako. Kasi, sa totoo lang you can't imagine this, for almost 2 years now, palang sila nag-play professionally. I wasn't expecting na ganun kabilis yung growth, na mahabol nila agad yung mga pyesa, mahabol agad nila yung technicality ng tugtugan. So, para kasi sa mga starters na mga nagtutugtog, isa pakain niya ng more than 2 years bago maging biyasanay ka Hindi ka masasabi super galing na sila. Pero I mean, at least they can deliver na professionally. Parang gano'n. Ay, siyempre, saan pa bang magmamana yan? Papaspin, di ba? Kung ano yung puno, siyempre. Oo. Sabi ko nga lagi, it runs in the blood. Yes. Sino yung ang ilang taon na yung pinakamatanda dito, Sir Jerome? 20 na po ako. Ayan si Sean, 20 years old na siya. And I guess yung pinakabata is mga nasa 15. Yeah, yung 15. 14 years 14 siya. Batang-bata pa. May mga girlfriends na ba ito, sir? O bawal? Straight school pa lang Ako nga naiinip siya actually. Totoo yan. Actually, ito pa isang part ko. Yung ibang parents kasi, lalo especially pagka babae ang anak, takot na takot sila magkaroon ng relationship yung mga anak nila kasi baka mamaya magkamali na mawala sa tamang oras. Hindi ako niniwala yung tamang oras at maling oras Parang sa palagay ko, kung nagkaganon man yung fate na dinaanan nila, destined to be like that. No? Pero sa akin lang dito, nasa siguro pag-raise up mo rin sa mga bata yan. Paano mo sila pinagsabihan, paano mo sila pinangaralan na kailan ka dapat right time na magkaroon ng ganitong serious relationship or pumunta sa pamilya, magkaroon ng pamilya, hindi yan minamadali. So, palagay ko, sila naman sumunod. Tapos, ang goal nila ngayon, syempre, makatapos at the same time, makatulong sa pamilya. Syempre, nagre-raise din kami ng funds sa pagtutulog namin. So, laking bagay. So, ito po. Happy naman ako, pero naiinip din ako. Gusto ko rin kasi sila magkaroon ng inspiration na meron silang nakaka-holding hands, ganyan. Kaya lang, baka mamaya biglang mabigo na ako. Yun na. Susulat ako ng tabi, sir. Pagkalapit ko, yung magandang part doon kasi susulat ang love song yan. Tusok sa puso. Oo, tama. Kapag na-in love yung isang tao, doon nakakagawa ng isang magandang awitin. Di ba, Paps? Pero pagka bigo ka rin, marami ka rin nagagawang awitin. Ayun. Kaya kailangan siguro nila ng love life. Pero huwag mo nang masyadong malalim, kasi mga bata pa naman talaga. Focus muna tayo dito sa ating career. Tama. Pero matanong natin na yung kumanta nitong Halika Na. Kayo ang kumanta nito, syempre. Ibig ko sabihin is sino po ang talagang nito, yung mga lyrics ng kanta po na ito? Composition ko yan back in my 2004 album. Nilip ko siya doon kasi sayang yung song na hindi naman siya na airplay. So, ngayon, sabi ko,
I will give this song another chance. Yun na nga, pinagawa ko dito sa mga kids yung rendition nila ng Halika Na. And yung vocals po dyan yung siya na yung kumakanta dyan. And then yung mga backup vocals, dalaw si Shane at si Zach. And syempre, instrumentation sila din po. With the help of our friend nilang umattend ngayon, si Mr. Charlie May. Medyo busy. Siya yung resident bass player namin at the moment. So, yun po. All of the songs na included dito sa album na ginagawa, actually nakaka 6 tracks na kami. Pero in the meantime, isa lang po muna i-release namin publicly kasi ayaw namin pong mawala ng focus dun sa isang song. So, kaya hindi pa kami makakapag-unleash ng other tracks from the album kahit live. Kasi para po ma-protektahan din yung move kasi parang yun din ang inahanap kong diskarte ngayon. Kung itong song na ito kakagatin, napakaganda ng Buena Mano. Kasi ang laman kasi ng mga albums ito, maraming magagaling na composer na kasama dito. Unang-una si Sir Lito Camo, kung parang dito. May 2 songs siya dito sa album nila. So, promising itong mga songs na to na pang all walks of life din. So, mga later on pa namin ipaparinig sa publiko po ito after ng promotion ng Halika Na. Pero Maririnig po natin. Sana makahingi rin po kami ng kopya, sir. Ay, no problem. Ikaw pa. Hindi Ayan. ka question yan. DJ Kulot, ikaw pa. Ano talaga nito si Sir Jerome. Ako naman po ang mag-question. Sir, wala po ba tayong physical concert? Halimbawa, AFM Grand Anniversary Celebration. Meron po ba kayong mga plans, sir, na magkaroon tayo ng grand concert in Manila or somewhere in the Philippines? Actually, sir, actually, meron po tayong naging parang isang test concert natin months ago na parang naging isang Grand EB ng Hey FM. Nakasama natin dito sila Sudo Red at saka itong long playing band. Okay. At itong sila Ebanghelyo, and the Solidads, I think, yan po yung mga nakasama natin doon sa ating naging Grand EB na ito naman po ay sila ay naging parang binigay lang nila na sige for Hey FM and para ma-promote din nila yung kanilang mga songs. Parang isang tawag dito, free concert na rin, Pero meron din po kami talagang project talaga na gusto namin yung mga nagiging guest namin dito sa Hey FM magkaroon kami ng isang parang grand reunion na noon pa na kasama natin yung sila J Brothers. Kung maalala ninyo. Opo. Yun talaga ay talagang pinaplano namin na magkaroon ng isang napakalaking concert na andun nakalagay nakatatak ay Hey FM talaga. Nakasama natin yung Wag po kayo mag-alala, sir. Yan po ay pupush out natin dahil ako naman po ay patuloy pa rin naghahanap ng ating mga backbone supporters para dito sa mga ganitong projects, At para sa suporta natin sa ating mga kaibigang banda, lalong-lalo na sa mga katulad ninyo na hindi talaga nakakalimot dito sa ating mga pagkakaibigan dito sa Hey FM. Siyempre naman. So, yun po. Kaya po sinatanong kasi magpapaline up na kagad po ako. Oh, sure. Unang-una sa listahan yan, sir. Unang-una sa listahan yan kapag kaya na naging wala, hindi ko po kayo makakalimutan dyan dahil katulad ninyo ay hindi naman po kayo nakakalimot sa amin. Ganun din po yung igaganti namin sa inyo. Siyempre. Hindi kasi isa pa rin kung bakit na ito lang kasi nakikita ko nag-grow na yung ating community sa AA. Opo. Year after year, palaki po ng palaki ang community. So, sabi ko, ayos na. Ang ganda ng naging turnout kasi, di ba? Nung almost startup ninyo, nandun po kami, di ba? Tapos yun, sa lumaking-laking community nyo, napakaganda po. Ang sabi ko, siguro magpa-participate ng different countries na representative ng gay. So, napakabongga ka ako nung magiging grand celebration ito pagka nagkataon. Parang ganyan. We are really looking for that mga ganyang situation na tayo magkaroon ng talagang atin mismo na production na tayong sama-sama tayo. Yeah, po. Ayun. Basta hindi kayo mawawala diyan kung sakasakali Sir Jerome Abalos. Ipinapangako ko po 'yan sa inyo. Salamat po. Kami din po, sir. So, puntahan po tayo. Yan solabros.com. Siyempre hindi mawawala 'yan. Papa Spin, siguro
pakinggan natin itong siguro exhibition muna tayo, yung kanilang mga special instrument na hawak-hawak nila. Pakinggan natin kung paano ba nila pinapalo yung kanyang drum kay Shin Stephen, ano? Sige nga, pakitaan mo nga kami, ano to? Shin Stephen ba? Steven? Sige, exhibition ka dyan sa kawan. Actually, Sir Paz, medyo limited siya kasi nakakawin lang. Pero, di ba, bibigyan na lang po natin sila siguro ng mga number of songs, sir. Kung okay lang. Sige, mamaya po, pakinggan muna natin itong ating gitarista. Okay, ka naman daw. Kita. Exhibition. Ano muna? Mamahihiyain mo. Yung ating keyboardista. Okay, Parang Elton John, ha? Oy, baka mag-asawa ka ng lalaki, ha? Elton John. Ayun po. Ito. Ano pang hihintay natin dito, Papa Spin? Pakinggan natin yung kanilang awiting Halika Na. Ayun. Special number, special request. Yan yung pinakahihintay-hintay natin sa grupong solabros.com. Okay. Live na live po. AFM, here's the unplugged version of this song, Halika Na. Yeah. Mga nagaan
Wow. Init nun, ha? My God. Galing. Parang parang gusto ko rin pumunta doon, maki ano rin ako no. Ate salubungin. Parang gusto mong pumalo sa drums sa idol, ha? Parang gusto ko rin maki-jam no. Ayan. Wait, saan sumabay kanina sir eh? Naka-open mic tayo. Oo, pero mas magandang pakinggan kung talagang kayo muna at mamaya kami ni Papa Spin, sasabayan namin kayo. Alam. Pero lupit lupit. Pag ganito, gusto ko talaga magkanak ng kahit na 5 lalaki man lang, Papa Spin. Pwede. Tatlo lang to pero pag ganitong kalulupit kumanta at magbigay ng musika, sarap maki-jamming talaga. Parang hinihele ka sa yung pag nagsabay-sabay yung 4 na boses. Oo. Sino talaga yung nagli-lead ng dito, Sir Jerome? Yung lead vocalist natin. Ayun po si Sean, yung sa keyboards po. Siya yung lead po kasi kumakantay po sila lahat, pati si Zach tsaka si Shane. May mga kanya-kanyang assigned songs din sila sa mga cover namin minsan. Pero sa originals, medyo nakatutok muna kay Sean yung sa album. Mm-hmm. So, yun, more on backups muna yung dalawa. So, dito po sa ginagawa niyong album na ito, ilan na po yung mga nabuo niyong songs po? nakaka 6 tracks. 6 tracks na, oo. May mga remakes din kami na tinatry ilagay doon. Tapos, mayroon din pong 4 na originals. Kasama po doon yung 2 kanta ni Sir Lito Camo, tapos 3 songs sa May Halika Na. Mga songs, mga title ng songs, pwede ko siguro sabihin, yung kay Lito, ang title ng 2 songs niya, Ako Ba'y Sa'yo, at saka yung Ikaw Na Kaya. Tapos meron pong isang song na galing din po sa mga projects ko dati. Ang title naman ito, napaka-common pero iba pa yung nilalaman na gihugutan din po. Sana naman, sana yung title. And then, ito, Halika Na. And then, 2 cover song yung Carry On Wayward Son ng Kansas, tsaka Ako'y Sa'yo ng At Ika'y Akin ng Ajax. Basta, pwede natin tutugin yung isang cover galing sa album. Pakinggan natin yan, Papa Spin. Pero may tanong lang po ako, Sir Jerome Abalos, itong dalawa, itong si Sean ba ito, itong ating pinaka-eldest natin? Oo. So, nasa college siya, itong pangalawa is college din? Hindi po, senior high ka na, no? Junior high. Junior high, tsaka yung isa grade 9. Grade 9, grade 10. Grade 9 and grade 10. Si Shane grade 9, si Shaq grade 10. So, itong mga ito ay students pa sila, pero meron po akong question dito sa kanilang mga hair. Hindi po ba yung naku-question ng kanilang mga teacher or ano po ang excuses niyo para sa kanila? Actually, sir, yun yung pinaka nakakatuwang part doon kasi since ng mga babies pa itong mga to, hindi ko na talaga pinagupitan na maikli. Ako lang po yung gumugupit sa mga hair nila every year. So, pinagpangalan ko from elementary up to ngayon dun sa president ng school, which is Sir President Vincent Fabella ng JRU. Kasi sila, mga resilient sila Jose Rizal University, nag-aaral ng mga kids. So, dati kasi, nung in-enroll ko sila, in-question ako syempre, bakit mahaba yung buhok. Ang pinawaliwanag ko yung site ko, na-convince ko naman po yung president na i-allow po sila na mag-sport no longer as long as neat naman tignan ng pagkakatali pag pumapasok sa school. So, kasi sa akin, kasi ang pinaka-reason ko sa kanya, kung bakit po siguro na-convince si Mr. Fabella is sabi ko, I want them to have freedom na hindi sila gagaya sa norms na di ba, uso yung parang syoko yun po, hindi sila gagawin. Ano yun sabihin, sir? Kasi tinatanong ko rin kasi sila at marami nagtatanong, even my parents, tinatanong sila kung gusto niyo na ba magpagupit ng pang-boy? Ang answer nila lagi, no. Kahit ng mga baby pa ito mga to, tinatanong sila, gusto mo na ba magpagupit ng pang-boy? Ayaw daw nila. So, doon pa lang, magkakaroon na ng problema pag pinagupitan mo. Kasi, parang hindi sila used dun sa
hindi mahabang buhok, parang ganyan. Sana Isipin pala nyo, hindi. Opo. Opo. Yun nga po, kasi isipin nyo, from start talaga, nung baby hair pa lang, hanggang ngayon, yun yung hair nila, hindi sila talaga napudpud na parang, di ba, usually, nung panahon, Clean cut. clean cut, o kinakalbo yung baby, di ba, para kumapaldo mo. Sila hindi din nakaranas ng gano'n. So, yun po. Kasi talagang tanong ko nga, bakit nga sabi ko, mabuti nga pinayagan sila. And yun na nga, meron kayong reason. And mabuti naman talaga pinayagan dun sa eskwelahan, which is good naman. Pero sana, Papa Spin, hindi ako nagpagupit ng buhok eh. No? Dati kasama rin ako dito eh. Nakita ko yung buhok mo, idol, nung ang tawag ba doon? Nung kabataan mo pa ba yun? Kabataan mo pa ba yun? Year ago lang yun. Ay, sorry. Akala ko nung kabataan mo pa yun eh. Nagpagupit ako ng aking buhok kay January. Saktong-sakto, January 2016. Ay, pinagupitan ko yung buhok ko. Ay, year ago lang pala yun. Masakit daw kapag ginupit mo na yung mahabang buhok mo, no? Hindi naman ako nasaktan, nalungkot lang ako. Pero ang ganda ng buhok nila, makikita natin. Nga pala, may tanong ako, Idol Jerome. Kasi doon sa parang photo album ba ninyo yan? Yung short hair doon, siya po yung basis niyo po, no? Tama po ba yan? Opo, si Charlie May Cruz. Siya po yung, siya na po yung hindi naman actually kamag-anak, pero mas mahigit pa sa kamag-anak ang pagtuturingan namin. Dahil, lahat ng mga struggles nandun siya sumasama at tumutulong. Kaya, I mean, mayroon din naiiba. Kasi siyempre, minsan pagka po, hindi rin po siguro ako masisisi kung nagkaroon ako ng mistrust. Kasi sa experience ko, over my career, hindi lang naman po yung recent incarnation ng band ko ang medyo nawala. Pero, pag dumaan po ako sa ibang transition so, laging start from zero So parang nasasawa na ako na gano'n, start from zero, i-develop ko na naman. Tapos pagka ganda na yung paglipad ng pakpak, lilipad na mag-isa, parang gano'n. So, nakasawa na. So, Pero dito sa banda na ito, sa binuo nyong ito, no? So, since kayo ay pamilya, ano po yung nakikita nyo na kung sakali, bakit mawawala itong banda na ito? Sa tingin ko, wala namang possibility na gano'n. Kasi, magkakapatid sila, tapos, yung mga differences nila, pwede naman i-patch up kasi same blood parang, kumbaga, pwede magkapatawaran agad at madaling intindi sa ugali dahil from birth, magkakakilala na sila. So, I mean, siguro there's no possibility na magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay po. Unless yung isa magladlad sa kung sino nung magladlad sa iyo. Ikaw ba? Magkakibimit pagkatrabaho na yun. Siguro lang po. Yan po sir, parang yun ang pinakahawak kong guarantee ngayon sa buhay. At least meron na akong tatantad na banda na kasama ko. All endeavors. Yan ang maganda, Papa Spin, kasi hindi mo na kailangan maghintay. Nasaan na yung isa? Late ba siya darating? Asan ba siya? Ano ba? Di ba? Kasi magkakasama sila sa bahay. Right. Yan ang kagandahan. So aside from music, sir, ano pa yung bonding ninyo? For example, di ba? Siyempre bilang tatay and mga anak, lalong-lalo pa mga lalaki, itong mga anak mo na ito kasama mo ngayon. So bilang aside from musika yung pinagsasama-samahan ninyo, ano yung parang pinaka masayang bonding yung mag-ama? Sure din yung may minsan mapasyal din kami sa mga amusement center, rin kami, Star City, ganyan, may mga enchanted, gano'n. Tapos, usually, hindi naman kami nag-aano talaga ng ibang mga bagay, mostly kasi puro music na rin yung nakatutok dito. Ang pinakalibangan lang itong mga high school, minsan yung mga computer games, cellphones. Yan. Hindi mawawala yan no? Tapos si Sean, meron siyang side project, meron siyang parang ginagawang mga character din sa ibang side of music niya. Medyo more inclined sa style ng mga Vocaloid type, parang sa Japanese. Yung sir, ba sa Japan po kayo ngayon, ano? Yes, Maybe, yes.
familiar ka sa Vocaloid na klase ng music, yung parang ang kumakanta makina, yung parang kumakanta yung robot. Oo. Yes, opo. So, ginagawa niya yan? Or mayroon siyang Meron ano? siya may mga cover ka na gano'n? Cover. Nagko-cover siya na mga gano'n. Sabi niya kung what particular band yung kino-cover mo para alam ni Sir Max kasi nasa Japan siya. Oo. Parinig na rin, no? Kahit isang song or kahit na part ng song. Sige. Yung stick mo mga sample of siya. Kita kapela. Mm-hmm. Yung meron ko ma-recorded dito yung medyo ano siya. May kakapela na lang siya. Save to take. Mga fast music po kasi siya eh. Medyo fast music daw yung mga nakakahiligan niya. Mm. Swerte lang narating na ballad eh. Ayun siya, Ano yung ba? Yung piano lang. Narinig ko sa'yo dati na jacket na record mo. Yung parang katulog mo sa Deep Purple. Ano nga yan? Ano lang siya. Parang ballad lang talaga siya. Dahil sa video game. Sige. Sige, ballad ka sir. So, example lang. Sige. Yes. Yan, kumakanta na yan. Ayos parang original na Japanese yung kumakanta. Boses mo yan? Opo. Taas mo na. Ayos Asika. Ayos Ito mga spirit na type nung nirecord ko to. Finish na raw niya pong na-record yan. Oo. Ang galing Pati mga pronunciation ng mga Japanese words saktong ang galing pahingi kaming kopya niyan baka matutunan namin. MP3 mamaya. Parang siya cover niya para at least di ba sa Japanese crowd natin mai-introduce din natin. At kung siguro may music video kanya mas maganda para mai-share natin na rin sa atin sa fanpage. Yun, isisend niya po daw yung link niya sa YouTube. Meron siyang lyric video, no? Opo, lyric video, sir. Meron daw po siya niyang mga ganyan. Sige. Kuhanin natin yan maya-maya. Opo. Sige, ano yung Sir Jerome, ano yung next na song natin na may bibigay sa ating mga tagapakinig ngayon? At saka po pala si DJ Smexy nakikinig. Say hi. Kamusta na po? Thank you for listening. Kausap po yata lagi yan no? Si Smexy. DJ Smexy. Galing tigmanta. Ayun nga, naririnig ko yung mga smule po nila So, ano po thank you sa suporta. At yun po, this next song, cover song naman po tayo. Galing po sa banda na hindi na po iba sa atin, yung IAX po. Ito yung rendition namin ng song na ito. Okay. 1, 2, 3, 4. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di mamabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit ay lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa iyo at ika'y aking lamang. Kahit anong
ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot ang apoy sa langit na. At kung di ka makikita, kikiusap kay bahala na ika'y hanapin at sabihin, paalala sa iyo ang nakalimutang bahan na ako'y sa iyo ay aking lamang. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot ang apoy sa langit ka. At di ka makita, usap kay banhana na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutan bahan na ako'y sa iyo at ika'y aking lamang. Thanks so much. Yeah! Na ikaw ay akin lamang, Papa Spin. Lupit! Haha! Grabe. Sarap. Tapos biglang sabay tagay ka, no? Tagay na! Sarap makijamming, ano? Parang sarap maglagay ng ano dito, ng isang table, tapos lagyan natin ng malamig na beer. Panghaga. Kaya lang mga bata pa itong mga kaharap natin, Papa Spin, hindi po pwede to. Sean na, pwede na. Yung kumanta, pwede Sean, na yan. pwede na. Nasa 20 na siya eh. Pwede na. Tsaka kaharapan tatay baka mabambo tayo ng tatay. Alam niya, sa totoo lang, gusto ko nga yun na nakaharap ako kasi nakatalikod, baka mamaya nagdodroga na yan, hindi ko alam. Kaya mas maganda kung mag-ibisyo man sila. Hindi naman Kasama actually kayo. Oo, kung makikisama man sila, di ba, yan, parang umiinom lang ng social drinking lang, parang gano'n. Okay ako doon. Kasi banding din yan ng magtutropa at saka mga guests. Minsan, inaalaw ko sila na makijam minsan sa mga nag-i-invite na guest. So, parang gano'n. Para naging open din sila sa Opo. social environment. Tama yun, sir. Sabi ko
Siyempre, laki yung mga solo concert like sa province ng Oriental Mindoro sa Oh. nagkaroon kami ng show dyan last December 7, no? Yun, first debut concert ng Solo Bros together with Jerome Abalos. So, piniplay nila yung mga hit songs ko tsaka some of my cover songs. So, yun. Tapos, dumating din yung mga event ng January, February, you know? Marami-rami din yung may mga Batangas shows kami. Tapos, may mga naging regular show kami sa semi-regular pala sa Tiendesitas. So, I mean, tapos yung unang bar na tinugtugan nila, yung Social House. Kung familiar po kayo doon, dito sa Makati Circuit. Yun, so, hanggang sa, abot na kami dun sa isang, okay lang mo ba magbanggit ng isang radio station na mayroon silang parang live na YouTube. Yun. Itong Kiss, ano ba to? Wish. Ako. Wish. Ako, Nakita ko yun. nakapag-wish din po kami. Yun nga, kaya sabi ko, happy ako. Isipin niyo po, in a span of a year, nakaka-backup na sila. Kasi hindi naman sa medyo yung mga songs ko sa ballad, kahit ballad po yun, medyo complicated din yung mga arrangements, no? Hindi siya beginners. Pero I'm so glad and happy na kahit na ganun kahirap yung task nila, talagang sunog kilay sila para abutin yun na may deliver na tama. So, may mga latest achievements na. Tapos, ayun, may mga palabas din po kaming mga YouTube uploads na galing din po sa mga different stations. Ayun po yung medyo excited din kami sa Kinta. Kasi so far, yung nilabas po na 3 videos namin ng isang station, medyo maganda po yung naging turnout. Thank you. Yun, si DJ Spin ba to? DJ Spin. Spin. Oo, Alright. mali yung camera ko kanina, nandun sa kabila. Okay. So, Ano pa po yung mga abangan po natin dito sa Solo Bros, no? Mula ngayon. Ano pa yung mga So, pwede natin, mga excitings na po pwedeng abangan natin po? yun po, unang-una po yung kanilang full-length album. I'm planning to put 10 tracks on that album. Yun nga, 2 remake, tapos at least 8 original songs. And then, yun nga po, magkakaroon sila siguro ng mga promotional tours like mall tours, bar tours. Ayun po ang gusto ko sana i-request sa ating mga listeners, please like our pages. Sige nga, hindi ko pa sabi yung page. I-announce yung page. Kailangan mo na. Pa-announce po ng pages nila. Sige, Sa Facebook, that's just type www.facebook.com/solobros, and sa Twitter, solobros2016, and sa Instagram, solobros-com, and _com, and sa YouTube po, subscribe po yung channel na Jerome Abalos. Ayun. So, yun po, yung mga update ng events nila at saka yung mga live performances, matatagpuan po nila yun sa YouTube channel ko, sa Jerome Abalos channel. Ayun. Sana channel mag-subscribe sila. po. Yes, Mayroon po ba silang Meron po ba silang mga scheduled na gigs sa mga bars diyan sa Manila? Yun po, Pwede nyo may vlog. yung mga malapit lang po dito sa Taguig or Makati or Mandaluyong or kahit sa point of Metro Manila. Meron po kaming show sa Friday dito po sa Skippy's BGC. Dito po sa may Bonifacio Global City po. Coming Friday. Live po ang Solo Bros featuring Jerome Abalos po. Skippy's Bar. Australian bar po ito. Malapit po siya dun sa... Nakatabi po siya kung kilala niyo po yung restaurant na Sarsa tsaka ng McDonald's sa BGC. Yan po. Yan yung pinaka-latest show na darating. Kailan po ulit ito, sir? Kailan po ulit ito? This coming Friday sa June 16. Ay, malapit na. Next week na. Next week po ako. Ayan, huwag niyo po kakalimutan mga kaibigan, yung pong malapit po dito sa may Makati, pahingi po kami ng info or kaya link ng inyong mga events na ito para ma-post din po natin sa ating fan page or ma-promote din po natin sa ating mga katropa dito sa Hey FM. Sige po, isi-send po namin mamaya-maya po right after our interview yung mga upcoming events. Actually, meron din po kaming mga soon to be announced na mga dates sa Nueva Ecija area.
sa Talavera at saka dito sa may bandang Japan. Alam ko itong coming July na dyan na po ito magmamaterialize. Tapos meron din pong mga shows in Metro Manila dito sa Vibers. Inaayos pa po namin sa July 1, Vibers Cafe dito po sa bandang Pasay City dito. Ano po, itag nyo rin po ang Hey FM fan page doon sa inyong mga events para po lagi rin po kaming updated, ano, para may promote din po natin mas maayos. Salamat sir. Itatag po namin later po. Tsaka yun nga po, pag-i-like din po yung page ko, Jerome Avalos page at Facebook, sa Facebook po. And yun nga po, subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Jerome Avalos channel. Yun. Ito, nagsusubscribe na po ako. 2 account na yung ginamit ko. Subscribe na po ako. Thank you. At yung napag-usapan natin po kanina na kung sakasakali magkaroon tayo ng malaking tawag dito, concert, hindi po namin kayo makakalimutan dyan. Opo. Okay. So siguro, Papa Spin, kung ikaw ay meron pang katanungan para sa kanila, mahingi tayo ng siguro ng last song na talagang pangmalupitan natin mapapakinggan mula dito sa solapods.com. Okay, Hindi pala. Sige, go ahead. Ito. Sandali po, Mamaya hingin namin kung bakit may .com pala, Mamaya hingin namin. Sige, Ito yung funny part dito eh. Sige. Sino mag-explain ng Sola Bros? Ang ibig sabihin ng .com is City of Mandaluyong. Kasi mga Abros po, nakatira sa Mandaluyong po. Mandaluyong area. Mga taga Mandaluyong po kasi kami. That's why, yung meaning po kasi ng Sola Bros, it's a, Sige siya, explain mo. Solo Bros po kasi yung 4 last letters of our name spelled backwards, kaya Avalos po, Sola Bros. So, parang Avalos Brothers po ito, na binackwards lang po namin yung Avalos. Tapos, yun po yung .com coming from the city of Mandaluyong. So, ganun po yun. And yung isa pang nakakatuwa dito, yung album namin will be titled solabros.com.ph. So, ayos. yung meaning naman po daw nun sabi ni Sean, from the Philippines po kasi mostly Tagalog po yung nakalagay sa album. So, .ph. Yun pala yung meaning nun. Binaliktad na Abals yung last 4 letters. Tapos yung meron pang, actually mayroong talagang deeper meaning yan sa nahalukay ko dun sa internet. Yung nga sir, explain niya. Yung word po kasi na Sola or Sol, it could mean in Gaelic language, it could mean joy, peace, and happiness. So, nag-encourage kami ng joy, peace, and happiness. That's why, naging solido ang aming paglalagay na para maging Sola Bros yung pangalan namin. Kasi, minsan po yung mga names na kinikreate ko, talaga may mga basihan din. Kaya po ganun. Tapos kaya po, pag tinatype niyo po, lumalabas parang website, po. So, later on, sir. Bibili na kami ng domain. Pwede. Chinek ko nga yung sabi ko, bakit wala naman yung page? Kasi usually, di ba, kapag nakakarinig tayo ng .com is usually, isang website or isang webpage yan. Sabi ko, bakit parang wala yata? Yun po, yun, under construction pa. At saka, under solicitation pa. Pwede po nating pagtulong-tulungan niya, ano lang naman po yan, madali lang naman po yung pag-create ng webpage. Si Papa Spin, IT rin to. Ay, yun. Salamat. At least makakahingi kami ng mga suggestions at mga pwede natin gawin. So, may nagpapabati po pala, Sir Jerome Avalos. Itong mga kaibigan ko, si Sunny Carrera de Leon. At birthday daw nung kanyang Sir Pas, pag-greet kami ng mga kaibigan ko, birthday namin. Joy, Sunny at si Kenneth. Hi! Joy, Sunny, and Kenneth, happy birthday sa inyo. And thank you so much for supporting KFM at pakikinig sa ating interview for today. Happy birthday. Enjoy your special day. Coming from me and
solobros.com. Ayun. Papas Ben, ano yung sa'yo kanina? Pasensya na, naisingit ko Oo sa nga akin. pala. Kukunan ko kayo ng ano mamaya ng sample stinger lang, no. Pagkatapos natin ng on air sa Hey. Okay, no problem, sir. Sige po. Okay, so 10 minuto bago mag-alas 3 at ito yung ating pangako. Although tayo ay na-late kanina, pero syempre may mga iba pang may schedules dito, sigurado sila at maraming practice na gagawin dahil meron silang ginagawang album. Hingi na lang po kami ng last song siguro, para dito sa Sola Bros, na para sa ating mga tagapakinig dito po sa Hey FM. Okay, no problem, sir. Ito, kukuha naman tayo sa aking mga baol ng kanta. Yun. Siyempre, para po mas markado po kung naririnig nila yung Jerome Apalos, ang kaakibat po niya ay Larawang Kupas. Ito po, para sa inyo, Exactly, interpretive yes. version of this song, Larawang Kupas. Salamat sa iyo. Hey, FM. Buhay ka
Mabalas, no? Parang si Sir Jerome Mabalas yung kumanta. Ang lupit, galing talaga, no? Talagang walang kakupas-kupas. Ayun, Sir Jerome Mabalas, pakibati naman po si Angel. Hi, Angel. Angel, si Chubidu. Angel Chubidu. Thanks for listening sa akin. Nakikinig daw po sila. Hope to see you soon. Sa ating Grand Eyeball. Gumawa ng ng date. Oo, siyempre, lalagyan po natin ng date yan. And, paulit daw po pala, sir, yung pagbati kay Joyce, Sunny, at kay Kenneth na birthday nila ngayon. Happy birthday sa inyong tatlo, Joyce, Sunny, and Kenneth na nakikinig ngayon natin sa Hey FM. Thank you so much for listening and enjoy your special day. Ayun. Coming from me, Mabalos and solobros.com. Yeah. Siyempre, Papa Spin kasama natin yan. Papa Spin, do you have anything to ask or say dito sa ating mga bisita? Well, anyway, thank you so much. No? Thank you so much, Idol Jerome, kasi pinaunlakan nyo kami sa pag-interview namin sa inyo ngayon sa Hey FM. Isang malaking karangalan po sa amin na ma-interview namin ng isang haligi ng industriya ng musikang Pilipino, no, Idol. Bago po namin kayo tuluyang pakawalan, no, Idol, kukuha po kami ng konting stinger po mula sa solabros.com, no, para sa sa mga plugs namin sa radyo. Siguro kung mas maganda siguro Sir Jerome or Papa Spin, no, pa-record na lang natin sa kanila para clear siguro yung sounds natin. Ay, no problem. Sige, record natin ng mas digital na lang. Sige po, para sisend na lang po namin sa email. Opo. Yun po yung kukunin namin sa inyo. At saka wag niyo pong kalilimutan yung yung inyong mga songs at yung hinihingi namin songs na mula kay Sean Steven. Okay, siya. Hey, siya na yung songs mo, Japanese songs siya. Yung mga upcoming releases po namin, unang-uno pa ang Lay sa aming list. Alam naman ni Sir Cass yan. Yes. Di ba, Sir? Kasi even before, yung hindi lang namin ninanong ninawin nyo yun, yung bukas ngayon at kailanman, actually nag-debut sa Yes, sa Lay yan eh. Yes. Hanggang ngayon pinapatugtog ko pa rin yan. At pang ko yun pang Sunday OPM ko yan. Bali po, next meeting po, next nag-guesting po natin, sasama-sama. Tutugtugin po natin yung iba pang mga hits coming from my album. And beyond. Yes, and we are always looking for another segment of us here sa Hey FM po, Sir Jerome Mabalos. At Solabros. By the way, sir, pahabol yung mga co-DJs natin, si DJ Ree. She's listening right now, tsaka si DJ Cristel. Thank you so much sa pakikinig. Makaibigan ko sa Facebook niya. And si DJ Hotmole. Si Lugaw. Yeah, DJ Lugaw. DJ Lugaw. Hindi ka nagpaparamdam. Ayan, okay. Thank you so much. Isa sa mga tumulong din sa akin yung last 2 years ago para pumaling po sa inyo, sir. Thank you so much. Okay, maraming salamat. And huling siguro inspirational message para sa ating mga tagapakinig mula sa solabros.com. Hingan natin si Kuya. Ano yung masasabi niya, no? At para na rin siguro sa kanilang mga susunod pang mga tagahanga. Simple. Always follow your dreams. Ayun lang. Tsaka ano pa? Always be determined. Always follow your dreams and always be determined na po ang kanyang pahayag. Medyo mahina po ang kanyang sigaw. Ako yung naging interpret ko. Dinig po, clear na clear. Clear pala. Maraming salamat. Papa Spin. Yep. Yan. Ayan, ikaw, how about you? What can you say about the mga upcoming musicians and mga gusto rin pumasok sa larangan ng music? Shane. Don't ever stop trying and do your best. Ayun po. Ayun. Don't ever stop trying and do your best. How about you, Zach? Zach. Kung ano yung nasa puso nyo, kailangan ilabas nyo. Dahil doon kayo makakuha ng goal sa buhay natin. Alright. Ayun. Motivated ni Sir Jerome Mabalos, ha? Ako naman, ang magpapayang ko lang
po sa mga listeners at sa mga upcoming musicians, yun nga, sinabi na nilang lahat yung mga keywords. Pero yun ang masasabi ko lang po ay huwag mag-give up kasi sometimes nakaka-frustrate pag hindi natin nakuha sa unang pagkakataon ng ating mga pinapangarap. Bigyan natin ng second hanggang 100 times na chance para ma-achieve natin yung ating goal. Kasi kapag ikaw ay sumubok, ikaw din ang talo. So parang yan. Walang sukuan po dito sa lahat ng mga larangan. Kahit hindi po sa music, sa kahit anong field of expertise ka nabibilang, never give up. Yun lang po. Yun. Maraming salamat pong muli at sana nga po ay hindi ito ang huli pa nating pag sasama-sama. Yes. Oo. Talagang Papas- all of the time po, basta nagkaroon po tayo ng mga spaces at saka nagtugma ang schedule po natin, tuloy-tuloy pong ating chikahan at kantahan. Po. Papa Spin, pinasa ko yung kanilang single na Halika Na, no? Patugtugin natin siguro ng after nating matapos tong ating conference, no? Yep, sure. May problema yan. Okay. So, yun, no? Maraming thank you, Sir Jerome Abalos, and sa mga kuyas natin dyan. Sola Bros. Thank you po. Mabuhay ang Thank you so much AFM. po. More power. Thank you po. Dagdag community. Sana naman lumaki pa ang ating community worldwide. Yep. Oh, teka, napindot ko ang aking live po. Sorry po. Nag-live kayo bigla. Sorry. Okay. Sige po. Alright, so maraming salamat, Sir Jerome, ha? Ingat ka dyan, ha? And God bless always. Hope to see you soon, sir. Mga sir. Yeah. Yes. Papa Spin at saka Sir Paz, thank you so much. Sa More lahat ng power. More songs. Sige po. Thanks for the opportunity. Okay, thank you so much. That was Idol Jerome Abalos with, of course, the band solobros.com. And of course, that was featuring Jerome Abalos. Nga pala, bago natin makalimutan, no? Kasi nagkaroon ng konting confusion sa mga listeners and of course sa mga DJs ng Hey FM. Solobros.com po is composed of sons of Mr. Jerome Abalos, the legendary Jerome Abalos. Yung background music ko po, no, yan po yung kanyang hit single noong napaka tibay po ng mga OPM songs. So Jerome Abalos is having his band which is solobros.com, and just want to continue to plug. Alright, ito muna to. Ano itong tumatakbo dito? Nag-record ako eh. Ayun ko muna. Buti na lang ako sarili ko. Wala naman gaya ka naman pagkakasahanap kanila. Sila po yung solobros.com. And of course, may daw po silang gig this coming Friday sa Skitties po sa may Bonifacio Global City, BGC po. So if you want to watch their live performances, you can go over at Skitties on Friday and at Bonifacio Global City. Alright? And maraming salamat po sa pag-tune in nyo at pagtutok sa live na interview natin sa solobros.com featuring Jerome Abalos. And of course, this is their single Halika Na from solobros.com featuring Jerome Abalos will be playing to you shortly. And yep, for more of the songs or collections of songs from the Solobros, we will be playing it here on Hey FM. So gaya nga ng pagkakasabi ni Idol Jerome, it will be first played here in only here at Hey FM. Alright? So yung mga nakatune ngayon sa Hey FM, nagkakalawa sa Facebook ko. Hindi kinaya. Alright. Batiin na natin muna yung mga naka-tune in dyan, no? Kasi hindi natin nabati kanina habang nag-interview. Well, anyway, good evening tuloy. Good afternoon po sa mga nakatutok sa sa AFM.
via heyfm.net and of course via live stream and livecast kanina, no? And magandang afternoon po and thank you so much for being there sa lahat po ng DJs ng Hey FM. Gaya po ni DJ Papi Will, DJ Ree, DJ Smexy, sino ba yan? Of course, DJ Kulot is there, DJ Thunder Church. Magandang umaga sa iyo, Kulog. Good afternoon, and magandang umaga tuloy. Good afternoon pala. Magandang hapon. And sa VC natin, magandang hapon kay Demon's Girl ng buhay mo. Yan, magandang afternoon. And of course, good afternoon and thank you so much for tuning in and hello kay DJ Hatmo, kay Ketty0520, good afternoon to you. Good afternoon din kay Anon5991. Kilala niyo na kung sino siya, di ba? And of course, sino po ba nandiyan sa GC natin? Sino ba? Asan sila? Kaya Bumpy ng buhay mo, good afternoon to you. And to Manalakbay 001, good afternoon. And good afternoon and happy listening to all of those currently tuned in, of course, dito sa Hey FM, no, mga idol. And yep, saan pa ba tayo titingin? Tingin tayo sa sa backstage. Backstage ang tawag nila dito. Tawag nila sino ba? Sina DJ Joyce na tulog na ata ngayon. Good afternoon po sa lahat ng DJs, no. Wala pong mintis yan, no. Lahat po ng DJs ng Hey FM. Good afternoon to all of you. And to all our admins and moderators, good afternoon and thank you so much for keeping the Hey FM live sa puso po ninyo. Magandang afternoon po sa inyong lahat. And bago po tayo magpaalam, no, kasi mayroon na ba susunod na DJ? Parang wala akong nakita nag-check-in. Check-in ko. Titignan mo na rin kung may nag-check-in na DJ, no? Kasi magpapaalam na rin ako. Ayan, papaalam na rin tayo. Maya-maya magpapaalam na tayo. Nga pala. Ano yun? Sabi? Pabati daw po from OFW Join Force. Magandang hapon po sa inyong lahat na nariyan. Good afternoon to all of you guys. And yep, kung wala man pong sasalang na DJ mamaya. Anyway, my last song will be a song from the Solo Bros featuring Jerome Apolos with the title song Halika Na. Alright, yan po yung kinanta nila kanina, yung first song na kinanta ng grupo. So here we go with the last song without further ado, here we go, Halika Na from Solo Bros featuring Jerome Abalos. Libutin mo ang buong paligid, puno ng buhay at kulay, bigay sa ating lahat. Pagmasdan mo ang iyong sarili, punong-puno ng ligaya sa lahat ng nadarama. Di kailangang padaig sa pagod, o di kaya'y mabubog sa lungkot. Halika na't ating salubungin, magandang umagang nagbibigay ng pag-asa. Halika na't ating limutin, mapait na kahapon, mga nadaan. Masdan mo ang mga bata, parang hindi nakikilam, ngunit pag-asa ng bukas. Isipin mo ang mahihirap, tuloy pa rin ang kayo, kahit kita'y di sapat. Di kailangang padaig sa pagod, o di kaya'y mabubog sa lungkot. Halika na't ating salubungin, magandang umagang nagbibigay ng pag-asa. Halika na't ating limutin, mapait na kahapon, mga
This is Jerome Avalos, and you're now listening to Hey FM. Happy, enjoy your life, your music, your station. You are now listening to the most hottest FM station, AFM, rocking with the best. You are nursing to Gigi Kulot, my God. Alright mga kaibigan, nagbabalik po DJ Kulot. Mahina yung aking microphone. Wala sa piling mo, lagi kang nasa isip mo, tila di nagbabago. Wala nang liligaya pa sa puso kong ito. Ngunit bakit sa akin nagtatampo? Kahit ano sa buhay ko ay Yeehaw! Ay, babalik po DJ Kulot mga kaibigan, isang magandang hapon po ng Sunday. Oras po natin alas 13 ng hapon. Maraming salamat pong muli kay Jerome Avalos and of course sa kanya pong napakalulupit na mga kids. solabrothers.com or solabros.com sa kanila pong awiting Halika Na. Diba? Napakaganda and ang lupit talaga nila, no? And maraming salamat din po kay Papa Spin. Papa Spin, kung wala ka, siguro hindi natin nakasama ang solabros.com featuring Jerome Avalos. Ngayong napakainit at napakasayang Sunday afternoon. At tayo po ay sobrang galak na napakinggan muli natin ang ating isa sa mga iniidolo, haligi ng OPM sa atin po siyempre, no? Pilipinas, original Filipino music or Pinoy music. At siyempre, hindi natin makakalimutan yan, Jerome Avalos, no? Nakatatak po yan sa OPM. Hindi po natin may sawalang tawag dito. May wawaglit sa ating mga kaisipan kapag sinabi natin OPM, Jerome Avalos, kasama yan dyan. And, siyempre, ano pa ba? Yung kanyang mga long hair brothers. Ang gaganda na kanilang mga buhok, no? Sabi nga, bakit sana hindi na lang ako nagpagupit ng buhok at nakisali na lang ako sa kanila. Anyways, mga kaibigan, happy birthday to sino to? Si Sonny, si Joyce and Kenneth na nakikinig ngayon. And sabi nga dito ni Sir Jerome Avalos, Sir Paz, thanks sa malaking exposure, more power sir, and more power din po sa inyo, Sir Jerome Avalos, at siyempre sa iyong napakalulupit na mga kasundaluhan dyan. Happy listening then to bro Iner Javier or Javier or Javier. Minsan napipilipit yung dila ako no? Minsan tumitigas, minsan lumalambot. Okay lang sana kung laging matigas. Alin po ba ang gusto niyong dila? Matigas o malambot na dila? Tanungin natin si KT052120. Ano po ang gusto mo sa dila? Matigas o malambot? Tanungin din natin si Ma'am Bumpy, Moderator Bumpy, no? Ano po ba ang gusto niyo sa isang dila? Or baka mamaya nakikinig po yung mga Sola Bros, no? Sabi niya siguro, Daddy, ano yung matigas na dila? Anyway, sa aking Chubidu na sa aking Chubidu, nakalive pa ba? Nako, nakalive pa pala. O yung pong mahihilig po dyan sa matigas na dila, sabi niya DJ Smexy ay mas preferred niya raw po ang matigas na dila. Diba mahirap kapag matigas yung dila mo, no? Minsan yung mga sinasabi mo, antitigas din. Katulad halimbawa, tinanong ko si Ate Nene, si Maldita, ano ang pinakamatigas na tinapay sa Ilonggo or sa Hiligaynon?
No? Bacolod o kaya sa Iloilo. Ha? Ang sagot na po sa akin ay twisted breed. My God. Pero kapag dating po sa dila, mahirap po talaga ang matigas. Depende kung paano nyo po ginagamit ang inyong mga dila. At kung ang dila nyo po ay matigas, wag nyo po yung gagamitin sa pagsasalita. Dahil lahat po nang sasabihin nyo, matigas din po yan. So happy birthday sa mga kaibigan po natin sa celebrate ng kanilang mga birthdays today. Birthday celebrator of June 11, 2017. Happy birthday po sa inyong lahat. At sana po kayo ay merong napakasayang pagdiriwang na inyong mga kaarawan. Especially kay Sonny, kay Joyce, and kay Kenneth na nag-celebrate ng kanilang mga birthday today. Sa aking Chubidu, please lang i-unblock mo na. My God. Sabi ni DJ Smex, si Pisti. Kind of playing is something from Jerome Abalos, one of his top hits here at HFM Clock Entertainment on radio. Way back 2015. Ito po yung kaniyang ano nga yung kanyang album, Black ano to? Black and White yun, alam ko nakalimutan ko na, no? Kanina binanggit niya, makalimutan po talaga ako. Ang dila ang pinakamatigas na parte ng tao, nakakapagpatayo yan ng mga bagay-bagay. My God. May pinaglalaban si Sir Japnet Sam. Mukhang pabati po kay Bear JC at kay Sis Lyra ng Miho Global Supporters. Nakatunin po sila ngayon. Happy listening po sa mga Miho Global Supporters. And also to DJ Jessa, ang aking babe. And kung nakikinig man ang aking Chubidu, please lang, paki-unblock ako. Bakit kasi kayo nang-unblock? Anong babla? Chubidu, nakikinig ka ba? So meron tayong mga requested songs dito. Galing po sa ating mga kaibigan. Sino ba yung nag-message dito? Si Ener Javier. Meron po siyang requested song na All of Me. Gusto mo, kantahin ko na lang to All of Me. My God. And siyempre kay bro Sonny Carrera de Leon. Sabi niya ay pakiplay daw ang All of Me din. My God. Sige, i-play natin yung inyong All of Me, ha? Kung gusto nyo, kantahin ko na lamang. Gusto nyo? God. Pag ganito nga ako ay kanina pang gustong kumanta dahil nainggit ako dun sa napakahabang mga hairs. Marami kaya hairs. ng solabros.com and siyempre kay Papa Spin. Na alam ko ay nakikipagtunggali pa siya ngayon sa solabros.com para sa kanilang stinger para sa HFM. Sige, kantahin natin yung All of Me na yan. All of Me lyrics. Para naman maiba-iba tayo. Kanina magagaling yung kumanta, ngayon medyo magaling lang. Hindi, joke hindi po ako magaling. Ako po, ang mga awitin ko po at mga kanta ko po ay pang okray-okray lang po yan. Pero para sa inyo, pinipilit ko maging magaling kahit na hindi naman talaga ako maging magaling. Right, so ito ang ating All of Me. Ito po ay acapella lamang ni DJ Kulot. Sana po ay magustuhan ninyo at sana po kayo ay hindi madalang mag-tune in dito sa HFM. My God. Hindi, acapella lang. Ito. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you're kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind?
I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy to know what hit me, but I'll be alright. Tama na, mataas pala yan. Hey, so say all of me by John Legend, para po sa aking mga kaibigan, sa amin pong Pogi Kami Clan. Yan po si Sonny and si Ener, dito po sa may Yokodai, Kanagawa, Ken. Para sa inyo to, mga bros.